Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for October 1 to 15, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, let's see, Taurus. What's the energy for you? October 1 to 15. October 1 to 15 for Taurus. Wisdom, knowledge, learning. Mas matalino na kayo ngayon. Marami na kayo natutunan from your experiences. You also have message. Maring meron kayong asikasuhin related sa pag-aaral ninyo, paperwork, or documents that you need to accomplish, no? Ngayong October. Caution, yes, maging maingat din sa mga nare-receive yung messages ngayon. maraming nagsascam ngayon, 'di ba? Yung mga lalo na sa mga bank accounts ninyo. Be very careful, no? Take precautionary measures. Actually, kapag may mga tumatawag o kaya nagte-text, ganyan, na hindi nyo naman kilala or wag nyo nang i-click. Uso na naman yan ngayon, no? Mas maraming ganyan. I also see someone here na meron kang kailangang pag-ingatan, no? Sa isang tao na nangingialam sa decision mo. Kumbaga, meron kang gustong gawin pero laging nakakontra sa'yo. Laging parang may mali sa ginagawa mo. Mag-iingat ka sa ganun kasi pwedeng itong taong to ay gusto niyang isabotahe yung mga plano mo. Let's see what else. The Two of Swords. Ayan na nga. May mga nangingialam. Lalo na kung meron ka major decision na gagawin. Ang daming gustong makisawsaw. So, mas maganda na meron kang yun nga, sarili mong desisyon. Huwag mo hayaan na magpa-impluwensya sa advice ng iba. Syempre may sarili kang discernment, no? Oo. Yun yung gamitin mo. Na kumbaga, yes, pakinggan mo. At kung sa tingin mo maganda yung advice na yon, then gawin mo, pero hindi kailangan na doon ka magpapakontrol. Ayan, Five of Swords. Competition. Ako, merong nangungumpetensya sa'yo. Yung iba sa inyo, kaibigan nyo para malapit sa inyo. Tingnan nyo, with the Four of Pentacles, you have to take care of your finances. Yung kaperahan mo. You have the Queen of Cups, the Three of Cups. Some of you, meron kayong very strong relationship or very deep relationship with your friends or the people that really cares about you. Maari ring meron kayong may mga get-together, no, na magaganap. Like mga reunion or pagkikita-kita. And meron dyan na mangingialam sa buhay mo. Oo. So, you have to protect your energies. Okay? Maraming ways to protect your energies. I-research nyo na lang. Maraming ways. But I feel like there is someone in your life, like especially a friend or someone that is close to you, na very competitive sa'yo. Yung tipong kahit wala ka namang balak makipagkompetensya sa kanya, siya yung nakikipagkompetensya sa'yo. Kasi this person is laging kinukumpara niya yung sarili niya sa'yo. Kasi you've been very successful or maaring ikaw yung tipong maraming nagkakagusto sa'yo or someone na very popular, no? So be careful. You will also focus on yourself, taking care of your needs, practicing self-love, self-care. And yung instinct mo, intuition mo is going to help you make that decision na kailangan mong gawin.
Some of you, pwedeng meron kayong decision sa work, sa career, sa business, na kailangan nyo talagang pag-isipan ng maigi. If you're in a relationship, pwedeng merong challenges dito. Meron kang taong pinagkakatiwalaan sa relationship, pero parang this person ay gusto niya na magka-problema kayo ng person mo. Of course, just take what resonates, okay? Money, career, finances, you have the 6 of Swords. Maalis, no? Maaring aalis ka sa isang sitwasyon na toxic energy, no? You're also healing from that. Temperance is also about patience. I think nag-spend ka na ng maraming oras panahon para magtiis. Pero yung iba sa inyo, hindi nyo na kaya magtiis. Pwedeng kayo aalis na finally. And you will go to a place or a situation na mas makakabuti para sa'yo. Like a new job, a new career, or business na kung saan mas masaya ka, mas tahimik, walang nakikialam. Sa relationship, meron ditong Devil. And then the King of Pentacles. Okay. Yung iba sa inyo, maaaring makakatanggap kayo ng indecent proposal. Ganun talaga, no? Yung bang maaaring meron person na nagkakagusto sa inyo, very interested sa inyo, and gusto kang makuha. But, maaring, yung magpapakitang gilas siya sa'yo para ikaw ay ang tawag nito, yung ma-appreciate mo siya or ma-inspire ka sa kanya. Yung bang magpapakitang gilas siya lalo na sa mga resources na meron siya. So, maging maingat sa ganon. Kasi pwedeng itong person na to, yes, magbibigay ng regalo, favors, special treatment sa'yo, pero babawiin naman niya, yung tipong babawiin niya sa ibang bagay. Kumbaga may intention na may intention na something bad, no? Something intention na gusto niyang makuha, yung kung ano man yung gusto niyang kuhain sa'yo. Be careful lang. And also, some of you, meron kayong situation na yung bang parang codependency. There's codependency na hindi ka makaalis sa sitwasyon na yan because itong taong to ay this person made sure na ikaw ay kakailanganin mo siya, na to the point na hindi mo siya i-let go kahit mahirap yung situation na kasama siya. Meron betrayal. But I think, yung iba sa inyo, aalis kayo sa sitwasyon na yan. You will focus on yourself to free yourself, no? Maaring magkakaroon ng yung bang aminan, or you will open up with someone na ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko, ito yung ayaw kong mangyari sa buhay ko, and you will choose to leave that situation dahil ayaw mong mangyari yan sa buhay mo. But I think naman ito ay mapayapang maaayos. Oo, hindi siya yung tipong ipipilit. Kumbaga, mapag-uusapan. Trust, approach the situation with light heart. Ayun. Trust yourself, trust your instinct, your intuition. Na may mga bagay na pwede namang maayos ng payapa. Divine service, how can you serve yourself better? Yes. Ito yung tipong alam mo kung ano yung dinideserve mo. And kung sa tingin mo, yung sitwasyon mo ngayon sa career, trabaho, business, relationships, ay hindi mo dinideserve, then hahanap ka ng kung saan makukuha mo talaga yung sa tingin mo na dinideserve mo. 'Di ba?
something that is in alignment of your knowledge, your skills, and your dreams. So you will, more on ano to itong mga desisyon na gagawin mo is para sa sarili mo. Dahil gusto mo ngayon na mag-focus sa ikabubuti ng sitwasyon mo, ng sarili mo. So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.